Welcome back to Hyper Geek. I'm your host, Kuya Boss nga pala. And for this episode, wala tayong ibang pag-uusapan kung hindi itong napakatagal na laro na to. Itong laro na nakalakihan ng napakaraming batang 90s. Itong laro na napakaraming na-receive na mura, napakaraming na-receive na kung ano-ano na sa internet. Pero hanggang ngayon, hanggang ngayon tuloy pa rin tong laro na to. And with this episode, para dito sa topic na to, nagaya ako ng mga backup tol. Nagaya ako ng mga backup na tropa para mapag-usapan namin at mapagkwentuhan kung ano yung naging journey namin or ano yung naging kwento namin dito sa laro na to, no? Dito sa larong Dota or Defense of the Ancient. Yan, papakilala ko sila isa-isa mga tol. Kasi tatlo yung guest natin ngayon. Simulan ko muna kay Ira. Yan. Kumusta, pre? Yeah. You know, welcome sa show. Welcome sa Hyper Geek. Thank you. Si Per. Sa pag-invite. Yun. Thank you, man. And salamat. Ano yung ginagawa mo, tol? Geng. Yun. Salamat, Per. And si Bren. Kumusta? Bumbuin pangalan mo dito, no? Yeah. Oo nga, no? Yun. Salamat, guys. Ito yung mga tropa ko, guys, ng high school. And talagang mga nakalaro ko dito sa Dota. Sobrang tagal na namin naglalaro. And hanggang ngayon, naglalaro kami ng Dota. Pero bago tayo magsimula dun sa pinaka, sa pinaka topic natin, kwentuhan nyo naman kami. Ano ba yung mga nilalaro nyo sa ngayon? Or, kwentuhan nyo kami. Sino si Ira, sino si Per, sino si Bren? No? Dito sa show natin. Para makilala kayo ng mga nakikinig sa atin. Simulan ko siguro kay Bren. Okay, let's go. Energetic ka. Kwenta mo kami, pre. Ano ba ginagawa mo ngayon? At saang laro ka? Na-addict? Yan, kung naglalaro ka pa hanggang ngayon. Ganyan. Ngayon, ang ginagawa ko, hindi na ako masyado nakakapaglaro kasi nga, syempre, alam mo na, adult life. Pero dati, ano bang work mo, pare? Kwento mo sila anong work mo. Work ko, bali, kaka-resign ko lang as a civil engineer. Yun. So, iba na yung ginagawa ko sa buhay. Pero dati, Legal naman yung ginagawa mo, pare. Legal naman yung ginagawa mo. Di ko nga alam eh. Pero, yung sa nilalaro ko, gano'n Ngayon kasi sobrang busy na natin, syempre. Hindi na tayo masyado nakakapaglaro. Kasi, may mga dumagdag na tayong mga responsibilidad. Pero dati, syempre, sobrang addict natin sa mga laro. Lalo na yung panahon natin. Bigyan mo kami ng laro. Anong laro yun? Bukod sa topic natin, syempre, parang matik eh. Bukod sa topic natin. Bukod sa Dota, Counter, pinakauna. Yan. Solid. Yan. Di ba, una ko nakalaro niyan sa Counter sa Paco. Paco, yung natin, school kasi namin. Sa school. Mga Paco niyan. Paco Catholic. Doon kami, Paco niya kami. So, una ka nakalaro dyan, si Per. Di ba nung grade 6? Si Per agad, grade 6? Okay. Magkaklase na kasi kami grade 6. Oo. Tapos, parang wala pa ako dito sa tropahan, no? Hindi pa ako naglalaro nito. Hindi pa. Klase na sila. Parang klase, pero hindi pa ako masyado. Hindi ka pa parte ng roster, pare. Hindi pa. Okay. Tapos? Ang lang nun, ang pinakauso talaga nun, bago yung Dota, sa sa lugar namin, tsaka syempre, tayo. Mga Counter-Strike, yung 1.3. Okay. So yun tapos talaga syempre, dati. inaaral pa namin yung mga CLLC, Brightness 7, Text Gamma, Negative 2. Ganyan. Tayo na, paramihan ng yung mga tinatype. Mas marami panalo na. Lakas na ito. Daming tinatype po, girls. May CL right hand, wow, ganun pa yun. Iniiba yung setting, no? Totoo yan. Tayo na. Ang dami pang settings, tapos di na tumatama. Natatandaan ko dyan, pare. Natatandaan ko dyan sa Counter-Strike. Pabilisang bumili, di ba? Tapos, siniset up din yung oras ng bili. Dapat, maikli lang. Tawag nga sa baril din, mga 4-1, 3-1. B3-1. B8-2 yung Kevlar tsaka armor, di ba? Mga ganyan. Hindi mismo yung hindi yung mismo yung pangalan. Kunyari, hindi maririnig mo yung pag bumili ng balat. Totoo yan. Tapos may mga nagsasalita pa doon na di ba, yung mga character doon. Tapos
Sobrang solid yan. Didas, di ba? Didas, madalas Didas. Didas 2. Didas. yun. Didas, tsaka Deathmatch. Deathmatch. Yun, Oo. tsaka Deathmatch. Tsaka Deathmatch. Mga bata. Yun yung pinakauso dati. Sino mas magaling sa inyo ni Yung- Pernon? Siyempre, Ano ako yung magsalita. Ay, Nariwag talita. Si Brent, si Brent. Ganun. Si Brent. Sige na, saver na. Sige na. Tangin na nagkahiyaan, no? Pero, grabe. alam Aside, ng mga classmate namin, akala mo kilala yun. Alam Alam ng mo tao tao yan. yun. Alam mo pa. alam. Pag nagpa-survey ba tayo, malalaman ba nila yan, pare? Pero, more than sa counter, meron... Wag na. More than sa counter, pare, meron ka pa bang ibang game na gusto mo i-mention? Mahilig din ako nun dati sa sa online games. Yung mga run online, rock yun. Nag-run ka ba? Ba't parang hindi tayo nakapaglaro nun? Oo, hindi. Wala Totoo ako ba? kasi PC nun. Ang ginagawa ko, magre-rent lang ako sa shop, 15 per hour. Tapos kahit mag-isa nga ako, naglalaro ako dun eh. Tapos ang tagal ko lumakas, kasi nga 15 per hour eh. Hindi naman ako nakapaglaro ng ilang oras. Hindi, tsaka, pare, I think that time, bihira lang sa atin yung may PC sa bahay eh. No, kung meron na, wala na internet. Sa bagay. O, lahat tayo. Dial-up pa. Dial-up pa. Oo, lahat tayo parang batang computer shop nun. Di ko alam pare na naglaro ka ng run kasi sobrang inadi ko din yan before yung run online. Ako din. Hindi ko alam. Yung hindi yung mabilis mag-level up. Oo, yung OG, tagal. yung pinakauna, hindi yung mga private server. Totoo yan, napakahirap magpa-level doon. Ikaw naman, Per, ano yung mga, pakilala ka sa Hyper Geek and at the same time, ano yung mga naka-adika mong laro noon at hanggang ngayon? Pero nga pala, bukod sa Dota, mga PC game ba? PC game? Depende sa'yo kung saan ka nahilig noon. Parang almost pareho rin kami niyan ni Bren, mga ganun din, mga online games. Halos lahat na try ko, mga laro, mga rock yun, yung guns, yan. SF. Ayan, oo nga, SF na. SF? Parang di ko lang nalaro yung Crossfire, pero di ko na-tripan. Parang ang gandang gawa ng episode yung SF na. Pero sige, sa ibang topic talaga yan, pare. Naisip Halos lahat ng mga halos puro barilan din, no? Parang pinakauna kong nalaro na parang ang naalala ko una kong nalaro parang Star Wars na online. Ay, na offline game. Star Wars? Star Wars? Star Wars? Ano sa PC to? Sa PC? Ito kasi dati. Starcraft natin. Meron kasi kami shop dati. Ngayon, Roblox na, Yan ang hindi ko na-try, pare. Yung Roblox na yun. Hindi ko alam yan, hanggang baril-barilan lang ako eh. Mga ganun. Yun, counter. Matic counter. Si Ira din, alam ko, nag-isip to, di ba? Itawid na natin kay Ira. Ikaw, Rap, pakilala ka sa Hyper Geek. At ano yung mga na kahiligan mong laro noon at ngayon? Ira pala. Yung nakahiligan ko talaga nung una talaga, Talaga? Since, talaga? Since grade 4, grade 3. Nagdodota na talaga ako. Then, yun, hanggang... Grade 4, so... Teka, nauna ka magdota sa amin. Kasi grade 6 sila, Per. Kasi ako parang na... Si Brent, rin yan. Grade 3 din yan. Oo, mga ganun. Matagal, Yun yung start ng Dota. Yun talaga. Mga pa yun, version, tanda pa. 6.38 nasa utak ko, pero feel ko yun. Mali yun. Baka nga may 5 pa ata. May 5 pa. Pero yung naalala ko yung mga 6.38. Yun. Basta sure ako grade 3 tayo. Parang mga pa lang yun, 18, tas 28, 26. Ako ata grade 5. Mga ganyan. Pero mas malakas ako kay Brandon. Ayan. Pa noon. Ay, yung ages na nabibili pa. Alam ng mga nakalaro namin yan. Gagano na. Yung totoo yung sinasabi ni Per. Puro tala tayo. Parang marami kang nakalaro tol Mamaya kwento na. Mamaya kwento natin sila dyan, pare. Pero balik tayo kay Ira. Ano yung bukod sa Dota? Ano yung ibang mga nalaro mo pa? Nag-focus ka lang ba talaga sa Dota or naglaro ka pa ng ibang games? Then nag-shift ako Kasi after ng Dota, mga high school, lumabas yung LOL, League of Legends.
Okay. Di ba, kita mo naman yung shift ng itsura ng graphics ng LoL sa Dota 1. Medyo lamang yung LoL. Sabi ko, try ko nga yung LoL. Tapos sabi nila, basta marunong mag-Dota, marunong ka na rin mag-LoL. Okay. Yun LoL ako. Oo. Pero, pagkatapos nun, nag-Dota pa rin ako. And then, nung college na lumabas na yun, Dota 2. 2012 ba yun? 2013. Lumabas na yung parang, Dota 2. 2011 yata. TA1. 2011. O, 2011 Yun. 2011 pala, sorry. 2011, so parang mga third year na tayo nito, no? Hindi guys, kasi context, no? Magkakaedad kami. Third year or fourth year. Oo, so, nung time na yon, lumabas yung Dota 2, naglaro ka na agad? Hindi pa, mga siguro, 2012 alam ko ako naglaro kasi. So, mga 1 year after. Mga 1 year after, mga pumutok na. So, kasi, Dota 1 talaga, parang, ano pa rin, hindi maiwan agad din, no? Okay. Alam mo yun, yung parang hindi mo magpalit yung Dota 1. Kasi sa Dota 1 may pustahan pa eh. Sa Dota 2 parang wala na eh. Yan. Kaya yan. At least yung mga unang part, no? Nung unang parte nung pagka-release yung Dota 2. Pero, question Ra, nagtagal ka ba sa LoL nung lumabas yung LoL? Hindi. Siguro mga 6 months lang. Parang Dota 1 pa rin talaga eh. So, nung nagkaroon ng mas bagong graphics, na-curious ako kung lumipat ka ba. Kasi marami talaga ding lumipat eh. 'Di ba? Nung hindi pa gaanong pumutok yung Dota 2, maraming nag-try ng LoL. 'Di ba? Parang lagi ngayon na pagko-compare pareho eh. 'Di ba? Dati. Totoo. Tapos, nagkaroon din ng mga pro dun. Nagkaroon din ako. Marami rin ako kilala ng mga galing mag-Dota, lumipat din ng LoL. Gumaling din doon. Magaling din sa LoL. Oo, magaling. Grabe. Yun. Medyo marami kayong nalaro, no, when it comes to PC games. Kasi ako, yung history ko sa paglalaro, more on sa PS1, no? Console games talaga. Bago pa mauso yung mga run, mga auto jam, ganyan. Dito ako nababad sa mga gantong laro. Lalo yung GTA, pare. Alam ko, familiar kayo na sobrang addict ko sa GTA before, yung like ko inuulit-ulit yung Vice City, yung San Andreas. Yun yung naging history ko bago tayo magkalaro-laro sa isang shop, 'di ba? Bago tayo magkatagpo-tagpo at ma-experience natin yung Dota. Iba-iba kasi tayo nang nilalaro nun. Kahit nung counter I think hindi ko parang may konti lang. Konting panahon lang na nakalaro ko kayo ng counter, pero CSGO ka na ata nung naglaro. CSGO na? Hindi, nalaro ko yung counter pero kasi sa mga tropa ko sa sa Cavite, yung mga childhood friend ko yung talagang nakalaro ko doon. Nung nagpunta na ako ng high school, more like sa Dota na talaga ako na nakapaglaro na. Kasi kapag wala akong kalaro sa Dota, ang nilalaro ko pre yung Half-Life. Familiar kayo sa Half-Life? Yung yun pala, isa pa. May mga ipis. Yung mga ipis, may mga laser gun na hindi ko maintindihan. Sa mga una kong nilaro. Tapos, may pa. Oo, yung may pipindutin ka, tapos magsasara yung yung pinaka-building, nasabog lahat na nasa labas. Oo, sasabog. Yun. Di magsisimula yung Oo. Nakakamiss din yun Bago sa Dota, pare, yun yung isa sa mga na-enjoy ko talaga. Ganun yung style. Nagyaya no? Pero, player yun eh. Dahil nababanggit na natin yung Dota, siguro simulan na natin yung topic, no? Just to jumpstart this episode, just to jumpstart this topic. Gusto ko itanong kay Ira, sino nag-introduce sa Dota? Paano mo to na-discover, no? Paano ka nalaman na may gantong klaseng laro, tapos eventually, na-inlove ka dun sa laro, na tuloy-tuloy mo? Kwentuhan mo kami, pare. Kung naalala mo, Hindi, parang wala naman talaga sa akin. Hindi, ito yung pagkakaalala ko, grade 3. Kasi, lang ako, kumbaga, dalawa kami magkapatid. Okay. Pero medyo malaki yung agwat namin. So, bata ako. Ngayon, pag sumasama ako sa Airmas ko dati, pag pupunta kami sa mall, ginagawa niya, iniiwan niya lang ako sa Netopia pa. Natatandaan niyo ba yun, Netopia? Netopia. Oo. Mahal pa yung per hour dun, Mahal yan. Ayoko dyan. Ayoko maglaro dyan eh. Grabe yung Netopia. Nasa mall ka eh. Oo, nasa mall ka. Tsaka, ikaw naman, iwan ka ng nanay mo dun sa computer shop na yon. Di ba maraming games dun eh. Siyempre kung mamimili ka na lang ng games, may makasabay battle. Tawag dito? Age of Empire, mga gano'n yan. Vice City, yung Red Alert.
Nerd Alert, Oo. yung Battle Realms. Battle Realms. Yan, Battle Realms. Oo. Ano pa? Hindi yun. Ikaw di ba pag mga Need bata, for parang Speed, pindot yun. ng pindot. Oo, mga Oo ganyan. nga, oo. Pindot ka lang eh. Tapos yun. Ang lagi kong Ano pinipindot. pa, Ang lagi kong pinipindot yan, pare. Sorry. Hindi ko makalimutan to. Vice City eh. Bakit? Babae yung icon. Kulay pink, di ba? Yung may bangs, di ba? Yung Vice City. Kaya, naalala ko. mas lalo talaga ako na, ano eh. Come Fly With Me lang pinipindot ko dun eh. Soyam lang. Sayam. Pancel. Yun. Eh di, yun nga, balik tayo. Iniwan ako, Dota lang ako. Then, ganun kasi ako yung lumaki kasi, kumbaga hindi ako laki talaga sa yung bata na nakikipaglaro sa labas. Hindi ka larong kalye na na bata, gano'n. Hindi ako ganun lumaki. Sa bahay lang talaga, sa computer. Yun pala, may computer pa kami, yung yung square na monitor. Pero ang internet namin nung dial-up lang. So LAN games lang. So ang ginagawa ko noon, yun nga, may Dota noon, Warcraft, di ba? Warcraft 3. AI hanggang yun. Doon nagsimula yun. Tapos naitawid mo sa eskwelahan na, doon mo na nadala. Tapos kasi sa eskwela, ang kinaganda kasi pag di ba, pag may isa kang game na alam, tapos yung isa ganun naglalaro rin. Pwede kayo maging di ba? Tropa kayo. All boys kasi tayo di ba? All boys school yun eh. Mahirap na hindi mapag-usapan lalo kapag sumikat. Naalala ko lang pare doon sa nabanggit mo sa kwento mo kasi yung nanay mo iniwan kasi Netopia. Magkano yung Netopia dati per hour kung natatanda mo? Nasa 50 na ba yun o 25? Yun nga, yun din yung nasa isip ko 50. 50, di ba? Hindi naalala ko. Sana all. Siya talaga. Kasi yung nanay ko, iniiwan ako sa hindi sa Netopia pare sa Quantum. Yung katabi. Yung lang, 5 na piso lang. Ganun lang, pare. Lagi magkatabi yan sa sa Bacoor, sa SM Bacoor dati. Yung Quantum dito sa pinaka-sagad, sa may hagdan, katabi, Netopia, na parang sobrang laging tahimik. Kasi laging mga tahimik lang yung naglalaro na may mga nag-Yahoo. Tahimik nga sa Netopia eh. May mga nag-Yahoo Messenger pa pare. Messenger? Hindi pa siya yung hindi pa siya yung parang maingay na computer shop na nakasanayan natin sa mga bye-bye. Kasi mahal eh. May pumasok kaya sa Yahoo Messenger. Okay. Ikaw Per, ano yung origin story mo sa Dota? Paano ka na-introduce dito tapos paano ka nagsimula? Sa akin naman, sila kuya ko. Nakikipag-ustahan na sila. Yun, nakikita ko naglalaro sila. Sinasama ka nila o spectator ka? Hindi, nakikita ko lang. Okay. Napagkakwentuhan nila, gano'n. Yun, naku-curious ako. Tinry ko. Saan ka unang nakapaglaro? Sa inyo banda o sa malapit na sa eskwelahan natin? Dito lang sa amin, sa kanto lang. Gano'n. Tinry ko maglaro. Hindi pa ako makabuo-buo. Yung recipe na bibili ko. Totoo. Puro tissue. Di ba yung puro tissue? Hindi ko buo-buo. Tapos, natatandaan mo ba kung sinong unang hero mo nun? Hindi pa? Unang hero? Dalawa yun eh. Hindi ko sure dun sa dalawang yun. Sniper o Razor. Yung mga sniper, di ba? Pag sniper lagi, first time, sniper ka lang. Ganun. Lagi yun eh. Kaya ata yun yung ginamit ko. Kasi ang angas ng panira, yung normal attack niya. Kulay pula pa dati. Kulay pula pa. Tapos chain lightning yung second. Chain lightning. May frenzy pa yun, di ba? May frenzy. Pula dati normal attack nun. Ni Razor. Iba pa SS nun dati, no? Yung SS na dati, passive ba? Passive. Yung parang kidlat. Tama, parang rage. Wala pang sip-sip damage dati, di ba? Tama ba? O meron na? Wala pa. Tapos move speed din turn. Wala pa. Dami nang nagbago, grabe. Isang hero pa lang. Dami, sobra. Kasi yun. Tapos sa shop kasi namin, puro mga nagdodota. Siyempre, pag iba yung laro ko, di ba makasaksak nila. Oo. Doon na nagsimula, no? Doon ka na nahatak.
Ikaw ba, Brin? Ganon din yung kwento mo? Paano ka nagsimula sa Dota? Sa kapatid mo rin ba? O may iba nag-impluwensya sa'yo? Ako sa akin, hindi. Kasama na yung kapatid ko dun. Kuya ko. Okay. Pero, kadalasan kasi sa amin, yung mga taga sa amin, kasi ako, baliktad kami ni Ira. Ako naman, mahilig ako maglaro sa labas. Dati, nung maliit pa ako. Tapos, pa lang yun, grade 2, grade 3, ganun. Mahilig ako maglaro sa labas. Tapos, yung mga kasama ko, lalo si Kuya, ang nilalaro nila, counter. Okay. So, syempre, kung ano nilalaro nila, lalaroin ko rin. So, yan, nagka-counter kami. Tapos, nag-switch sila sa Dota. Doon ako na, nahatak. Parang, doon ako nahatak. Hindi tayo makalaro. Hindi, kasi parang, grabe, lakas nito Sige na. Hindi, joke lang. Hindi natin kaya doon. Nagpalit ng laro, no? Dota lang. Oo. Pero magaling sila sa counter. Pero, lalo yung mga taga sa amin. Siyempre, di ba? Mga gangster, no? Oo. Ang lulapit. Bagitin natin yung lugar. Sila sa Dota. Bagitin natin yung lugar. Mga bandang taga San Andres. Yan. Mga batak sa Dota. Yan. San Andres represent. Taga saan ka? Tapos ano ba yun? Nasaan na ba ako? Yung nahata ka ng mga kapatid mo. Nahatak na ako. Tapos nakita ko sila nagdodota. Ang ginawa ko nun, may isa akong kasamang nag-aral nun ng Dota. Tara, try natin Dota rin kasi maglalaro sila. Okay. Kaibigan ko yun dati. Tapos, syempre, uso sa shop yung yung may magtuturo sa'yo. Yung ito, bili mo to. Tagaan. Hanggang siya na yung naupo. Puta. Nakakainis yan. Yung mga bida-bida sa sa shop. Taga yoyo. Pero ayos yun, ang galing Una, natutuwa ako Kasi syempre, tinuturuan ko Halos lahat ng ginagawa ko, tinuturo niya Pero hindi ba tissue yung binibili mo? Hindi recipe binibili mo? Tissue, nung una. Sabi ko, ganun din nabubuo. Tapos siya talaga sa Hindi ko nga kilala yun Okay. Kasi lang sa shop. Pero siya lang. Adib-adib, no? Natatandaan. Lahat ng shop, ganyan. Totoo. Pero nung mga tumagal-tagal na, tapos naglalaro ko dun sa shop, siyempre, may tuturo ng iba. Nakakainis. Alam ko naman, may mahina pa ako nun Pero nung time na yun, kahit tinuturuan ko, siyempre, nakakaano pa rin. Wait lang, gagawin ko nga to Gusto kong gawin to Pero pa lang kami nun, AI pa lang. Hanggang sa, ayun, natutunan namin halos lahat ng, hindi naman halos lahat, pero konti sa amin. Mag-Dota. Uso na ba yung LAN? Uso na ba yung LAN nun before? Parang alam na ng mga computeran kung paano ipagdikit-dikit yung mga computer para. Kasi sa counter din. Tama. Okay. So, magmula nun, Bren, ano yun? Bandang grade 3 din yan nangyari sa'yo. Tapos nagtuloy-tuloy ka sa eskwelahan, gano'n. Oo, ganun. Sa-aaral lang mabuti. Tayo. Hindi Hindi, ang ginawa ko nun, pa rin, parang pantay sila. Pwedeng counter, pwedeng Dota. Pero, parang mas nahiligan ko pa yung counter nun nung time na yun. Pero nagda-Dota na ako. Basta kung sino mang kalaro. Kung sino may kalaro. Any-roll ka. Yun talaga yung pinaka kung sino yung any-roll. Ano yung gusto niyang laruin, yun din lalaruin ko. Ganun. Okay. Gets. Nakakapagtaka lang kasi alam ko nung mga panahon na sumikat yung Pros and Throne tsaka yung Warcraft 3, hindi agad Dota yung binanata namin ito Yung kalaro ko dito, pare, matropa ko din sa Cavite before kasi doon ako lumaki, no? Tropang Etibac Boys. Ang mga kalaro ko dito, ang nilalaro namin yung main mission. Alam, familiar ka sa mga main mission ng yung naggagawaan ng bahay? Campaign. Yun, yung main campaign ng ng Pros and Throne. Pros and Throne yata. Yung Human Orc, Knight, Undead, tsaka Night Elf. Diba? Doon ako nag-start bago yung Dota kasi di naman namin alam yung Dota before. Ang alam lang namin, may Warcraft 3. Tapos sa loob ng Warcraft 3, maraming minimaps. Diba parang minimaps ang tawag doon na iba-iba klase yung laro. May Skibby's Castle, may Mapa TD, diba? May marami pang bagay. Bihirang-bihira kami mag-Dota kasi hindi namin gusto na magkakalaban kami.
Parang bihira kaming maglaro ng magkakalaban. Isa pang parang, alam ko latter part na to, pero isa sa mga naaalala ko na palagi namin nilalaro, X-Zero Siege, pare, tsaka Mumu Town. Kaya ako naaalala yung mapa na yun. I think nalaro din natin yun, di ba? Pinilit natin tapusin yun eh. Ang hindi lang natin... Ako alam ko hindi ko natapos yung mapa TD eh. O baka kayo natapos nyo. Ang hirap talaga eh. Natapos ko yun. Lalo pag air yung wave, bandang 7, ano ba? Lightning, 70 ganon. Ang hirap na. Doon ako lagi nakakasama sa laro nyo na talo. Parang wala akong core memory sa akin na naalala kong natapos ko yung mapa TD. Hindi ko siya naging achievement. Kasi pag natapos mo yun, maalala mo yun, di ba? Parang natapos na magkakasama yun. Ikaw ba natapos mo? Pero may kasama ako isa. Dalawa lang kami. Dalawa lang kayo. Mas madali daw, may nagsabi sa akin, mas madali daw yun mag-isa. Pag mag-isa, pag mas konti. Hindi ko rin natapos yun. Kasi yung daming gold to. Basta kabisado mo yung gagawin mo talaga. Parang kaklase ko nun sa TIP dati. Kaya niya tapusin mag-isa. Mas madali daw mag-isa. Tsaka inaaral yung mga wave eh, no? Like, ito, hindi to pwede sa at merong bomba. Gold na tower na itong level na. Oo. Dapat by wave 7, nakatayo na. O kaya naka-upgrade ka na sa Fuji ko. Araw tao. Oy, mga ganun. Anong tawag doon sa ere na tumitira? Red alert ba? Yung pinaka malakas na aerial na torre. Yung red alert yata sa lightning. Lightning. Asalam ko sa aerial, mga nasa ere na mga ere lightning. Oo. Yun. So, doon kami palagi na addict pre. Parang bihira kami mag-Dota kasi hindi kami masyadong competitive sa isa't isa. Isa lang yung tropa ko na naalala kong humatak sa akin na mag-Dota. Tapos, puro tissue. Yung binili ko, ganun din. Same ng kwento nyo. Wala ako masyadong nabubuo. Tapos wala ako naiintindihan. Ang alam ko lang, kalaban ko pare, si Sun King. Si Sun King at si Manjix. Hindi ko na alam kung ano yung hero ko doon. Sven ata. Pero hindi ko na maalala. Basta, nagulat ako doon, tangina si Manjix nagiging 3. Nagpa-primal split, pare. Si Panda rin. Panda rin. Oo, may something master pa siya. Hindi pa siya brew master noon eh. Sa Dota 1. Yun yung pinaka natatandaan ko noon. Tapos si Sun King, hindi ko makita kung nasan yung muka. Yun yung iconic doon na parang, okay, itong laro na to Wala akong naintindihan, pero lagi akong pinapatay sa gitna. Yun. Yun yung pinaka natatandaan ko noon. Kasi nung naglalaro kami, hinatak lang din ako para mabuo yung 2v2, gano'n. Para makapaglaro lang din dun sa shop na yon. At hindi yun yung parang shop na madalas kami. Dinayo lang namin yung shop na yun banda. Second floor pa yun before eh. Yun, so yun yung pinaka natatandaan ko din sa Dota. At nung nakilala ko kayo, I think nabuo yung tropa or nakasali ako sa tropahan nyo, mga bandang high school na to eh. No, parang bihira ako makasama ng nagdodota kasi ang usapan palagi pag Dota kayo, either 5v5 or pustahan. Tama ba? Parang bihira yung magdodota na casual lang. No, alam ko may mga ganong klaseng mas madalas lang pustahan. Oo, may mga ganong klaseng kwento. At the same time, lagi kayong puno talaga na parang, 5 na kami o kaya 8 na kami kasi 4v4 o kaya Saka minsan, minsan pag dito, bago ka pa magsabi na nakapag-ban pick na kami sa papel. May ganun pala. Hindi ka na makakasali. Oo nga. Hindi ka na makakasali. Ganun yung dati. Okay. Kasi para kasi di ba? Para laro na lang. Kasi laro na lang. Para tipid sa oras. Para tipid sa oras. Mga recess pa lang, lunch pa lang, may ban pick na yan eh. Putang ina, hindi ko alam ito. So, all pick kayo, pero yung banning stage nyo sa papel na. Tama ba? Para mabilis na lang. Kasi CM ka sa Dota 1. Tagal yun eh. Kain sa oras. 15 minutes, 20 minutes din yun. Isang oras din minsan bitin sa yung mga panahon, wala pa tayong pang-extend eh, di ba? Wala pa. Oo. Mahal na 15-20. Since napag-uusapan na rin natin yung Dota na pare, let's go all out. Itawid na natin dito sa pinaka-topic, no? Gusto kong muna itanong sa inyo, ano yung naaalala nyo sa Dota 1 na talagang tumatak sa inyo? Ano yung memorable nyo sa Dota 1 na talagang hindi nyo makalimutan na kwento? Simulan natin doon. Siguro simulan ko muna kay Per. Ano yung pinaka-naalala mong kwento sa Dota 1 na hindi mo makalimutan? Kwentuhan mo kami, pare. Pinaka-memorable sa akin
college na ako nito sa TIP. Okay. Ano to? Dota 1, Dota 2? Dota 1. Ah, 1 pa din. Okay. Oo. Tapos, pumunta yung parang Mineski yung company nila. Pumunta doon sa TIP, nagpa-laro doon. Oh? Tapos parang buo kayong lima, sali kayo. Eh, di ba yung Mineski parang isang malakas na team na yun dati? Parang kasama ng katambal parang ng ano talaga sila? Parang organization. Pro player, parang mga pro player, ganun. Yun. Tapos? Parang, pinapromote kasi nila yung NGCL yata. Okay. NGCL yung Okay. parang Tournament. college. Maglalaban. Yun. Okay. Pinapromote nila yun. Tapos yun. Nanalo kayo? Oo, nanalo kami. Gusto ko kasi makapaglaro sa ganun. Yung may mga nag-shoutcast. Nag-shoutcast pa sa amin nun, si Lon tsaka si Lon. Oy! Putang ina. Pero hindi ko kung may record. Hindi ko mahanap. Asa. Dapat ikaw huli per eh. Kasi yung na ready. Matagkat na lang sa'yo. Parang Pero may nagkwento mga kami picture nun. picture meron. Oo. Parang may kwento natin. picture kayo nun. Naalala ko Meron nga. yung mga picture. Tapos ang reward lang namin dun, 500. 500? Oo. Yung luma pa na 500. Buti hindi, akala ko bowler. Diba yun yung panahon na ng, panahon na to ng mga bowler. Oo. Panahon na May mga bowler. bowler na nun sa picture. Oh. Marami na, parang yan ang bowler yan dito eh. Tapos pahabaan ng buhok, pare. Ayan. Diba? Oo. Teka lang, mamaya itatanong ko, sino mga nagpahaba sa inyo ng buhok nun? Kasi, Ano si Per? teka lang ha. Teka, context lang guys. Yung different ngayon, pan-top player yan eh. Teka lang. Ito na. Yeah, etong mga in-invite ko sa show na to, mga top player po to ng Dota. So, hindi ko lang alam kung hanggang ngayon. Hindi. Gagi, baka maniwala. mga pandayuhan to namin. Ito yung laging namin, fronta. No, pakita natin siguro sa kanila yung picture nyo na ng Team Psycho, pare. Tingin nga. Pakita natin, di ba? Nung maikli lang para paniwala sila kung ano yung sinasabi ko na pro player kayo. Yung ano ba yata yung sa Pacific? Alam ko yan, yung Pacific. Sa Pacific nga eh. Si Anderson yata. Oo. Ayun nakita ko. Lahat kayo nag-long hair nun. Si Ira lang ata ang hindi kasi Marine. Seaman. Oh, Seaman pala. Oh, Seaman. Bawal sa amin yan. Siyempre, alam ko, nag-long hair din to si Per. Ako hindi kasi irritable ako mag-long hair kaya hindi naman din ako top player. Kaya grabe yun, natatandaan ko yun sa Dota 1. Ikaw, Bren, ano yung isa sa mga natatandaan mo sa Dota 1? Wala, ayun lang. Ako din, yung pagsali sa tournament. Nandun ka din ba? Alam mo kasi ang tagal hindi, iba pa. Ang tagal namin naghihintay sa tournament para lang makalaro. Kunyari, pupunta pa kami ng sa FEU, Pacific. Pacific ba yun? Tapos Pacific. syempre, sobrang inaayos yung bracket. Tapos sino yung manalo. Napunta pa kami sa Intra. Di ba lumipat pa tayo nun sa Intra? Oo. Ang problema ko nun kasi... Teka, para kasama ako dyan. Kasama ba ako dyan? Hindi, line-up namin nun si Blade at si Anderson yung dalawa namin. Hindi, ito pala may picture kayo. Kasama ba si Pat neto? Hindi, iba pa. Si Blade si Anderson. No problema ako nun kasi 10 o'clock, kailangan ko na umuwi. Tinatawagan na ako ni Ma'am. May curfew ka dati, no? Tagal ng laban natin. Gagi, natawa naman ako nun kasi dun yung Girls napunta Division. tayo sa Girls. Sa Girls Division. Bakit kayo napunta ng Girls Division, gago? Napunta, para kasi puno yung mga computer, no? Puno na. Okay. Kaya kailangan lumipat ng ibang ibang shop pa natin sila Jules, nalala mo. Oo. Limahan sa lubong. Jules? Top player ba yun? Di parang top player yun? Oo. Top player yun, no? Sa Happy Feet. Top player yun. Exit ng Pinas. Yan. Tapos? Shoutcaster na lang ngayon, di ba? Pero hindi yan. Hindi. Shoutcaster na siya ngayon. Oo, sa nagkakaskas sa Lupon. Ayun. Okay. Ayun. Nanalo ba kayo nun, Bren? Isang panalo. Tapos di ko na maalala. Meron alam mo talo din. May isang panalo tapos may isang nagpatalo sa atin kasi nagmamadali rin yata umalis. Tapos nung pangatlo ata talo na.
Yun. Ang ganda. Pangit sa feeling ko nun kasi tinatawagan na ako eh. So yung may laro ka pa, tapos kailangan mo na umuwi kasi maggalit siya. Oo, totoo. Hindi, tangina. Kaya Lahat naman tayo na dumaan dyan eh, di ba? Ikaw Ra, ano yung isa sa mga memorable mo? O kasama ka din doon sa kinakwento nila? Hindi, wala. Ano lang. Hindi, sa kwento nila, wala ako dun sa dalawang kwento nila. Pero sa kwento ko, nandun silang dalawa. Okay. Yung kwento ko, yung dumayo kami ng pustahan sa may Rebellion. Okay. Yun dun sa may tabi ng vulcanizing shop. Para kasi yung shop na yun, parang mga gangster yung mga tao. Okay. Mga gangster yung tao doon. Parang nakatakot kasi intimidating. Isa Cavite? No, hindi sa Manila, kala Jorel. Okay. Tumayo tayo 3v3. 3v3. Kasi uso nun 3v3. Gago. Oo nga pala, 3v3. Oo, uso 3v3. Tapos yung shop na yun. Tatlo pala nun, no? Nakatakot yung shop na yun, tapos gabi pa. Okay. Tapos parang yung kalaban, kaya naman yung mga kalaban. Pero yung mga meron, yung mga nakakatakot, yung parang pag tinalo mo yung pinusta nila. Yung mga nakapusta. Parang bubugbugin ka. Parang pag manalo matalo, no? Talo Oo. Pag manalo ka, parang pwede kang bugbugin. Pag matalo ka, talo yung pera mo. Parang gano'n. No way out, pare. Oo, no way out. Naalala ko yun. Pag dadayo ko ng ganun, meron ka watcher. Kasi Siyempre, yung mga itsura pa natin, liliit natin. Wow, pwedeng batok-batukan ng puta. Ang papayat na ang papayat na ang liliit tangina. Oo. Tapos ayun yun. Pero pagkakalala ko nun, natalo kami doon. Pero iba yung feeling maglaro ng hindi ka komportable. Yan, talo kami doon. Talo kami doon, alam ko. Pangit pa yung yung PC mo. Oo. Ngari, sobrang sikip nung mouse, no? headset. Ano ba to? Pag. Tangina, kinaganan na yung mouse. Nasisira na sa computer. Grabe. Tandaan ko yun. Meron akong, nung nagkukwento si Ira Tol, meron akong nahaalalang core memory na na-unlock sa akin. Putay na, pero naalala mo to? Hindi ko alam kung sinong hero yung ginamit ko, pero nakarating sa kanya na ang galing ko daw. Tapos, nilapitan ako sa school. Uy, malakas ka daw, 1v1 tayo, SF. Si Ira yun. Nilapitan ako ni Ira. Parang sobrang competitive na ito. Putang ina, SF daw. Pustahan. Hindi ko maalala kung anong hero yung ginamit ko na parang Esalor, Keeper of the Light, no? Putang ina, ano naman gagawin? Mahilig ka. Pares kami ng sinabi ni Pere. Hindi, context lang. Kasi Sabi ni Ira, nabibigay ka ron ng dia. Oo, namimigay ako ng Divine. Kasi tangina, ang galing mag-farm ni Esalor, di ba? Parang, yung Divine dati, dati yung mga item, di pa nalalak sa hero, di ba? Oo, yan. Oo, pwede siya i-share, kaya walang problema kung ikaw yung bibili. Yung time na yun, tangina, kahit naman din ata ngayon, pag Esalor ka, ang sarap mag-farm kasi yung first skill niya, di ba? Yung wave. Mula nun talagang na-try ko nun. Tsaka, yung role ko palagi, post 4 at 5 lang. Lagi lang akong support. Parang never ako yung nasa mid, nag-all mid, ganyan. Kaya hindi ako yung parang confrontational na nakikipag 1v1. Parang palagi lang talaga akong support yan. Putang ina, nilapitan ako ni Ira. Sinumbong ko kay Per. Tangina, Per. No, niyayaya ako ni Ira one-on-one. Ano to, mga tola, hindi pa tayo parang magkakasolid na to. Magkakaibang classroom tayo na magkakaibang section, pero alam natin lahat tayo naglalaro ng Dota. First year ba? First year. Parang mga first year, second year high school, ganun. Ang tropa pa ni Ira nun ata sila Jet na eh. Doon banda. First year. Tama ba? Hindi si Jet. Malikot si maalala malikot si Ira nun, tangina, nagulat ako. Ano yun? Recess, pare. Uy, maglakas ka daw, 1v1 tayo, SF. Hindi, nung high school ako, parang competitive talaga ako sa Dota. Delikado, pare, delikado. Hindi ako umuwi. Puta yun, hindi ko alam gagawin. Hindi naman ako nag-iisip. Hindi ako nag-iisip kasi unang-una, pre, hindi ako marunong tumantya ng race eh. Diba? Yun yung mahirap dati, di ba? Yan yung
yan yung pinaka-basihan kung magaling ka o hindi. SF, di ba? O kaya, Mirana versus Mirana ba? Tama? Di ba? Alam ko yun. Yun, Copac. Yan. Yan yung laging 1v1 tas all mid. Bawal ka pumunta sa iba. Dash OM tayo para walang creep sa bottom tsaka sa ano. Neutral pa. Ay, no, power-ups. Sa top. Oo, yan. Nabanggit nyo kasi kanina yung ano, sa school. No? Gusto kong mapag-usapan natin. Paano nyo nabalanse yung pag-aaral at Dota? At ano yung naging epekto ng Dota sa school nyo? Kasi tangina, ito talaga yung moment na lahat tayo humaling masyado sa Dota di ba? Bigyan niyo ako ng kwento kung ano yung nangyayari habang nag-aaral kayo at nagdo-Dota. Napagsabay nyo ba? May naiiwan ba kayo? O ang Dota yung naiwan? Yan. Kwentuhan nyo kami. Bren, ikaw magsimula dito. Ako naisip ko yun. Kunyari, nung high school na. Siyempre, nagtuturo yung teacher natin. Iniisip mo na, kunyari lalaro mamaya. Sino kaya gagamitin ko? Pag nag-slardar kaya ako, ganun. Ano kaya item build ko? Tayo na yung nakikita ko nagkokontrahan ka na agad, no? Wala pa yung laro. Oo. Lalo na pagka na-set na yung laro nyo. Excited ka na nun. Oo. Ano ba yun? Gusto mo na mag-uwian agad? Lalo na kapag recess nyo palang pinag-usapan. Okay. Laro na kayo, ganun. Tapos kunyari, 2v2 kayo, ganun. Giisip ka na nun, ano strategy mo? Tayo na, sino ba gagamitin ko? Paano kaya pagka ginamit niya to, ganun? Ganun. Yun yung pinaka. Buong araw na, no? Oo, buong araw na, puta. Gusto mo na lang mag-uwian. Isipin mo yung mga baban no? Araw-araw, halos araw-araw di ba? Kasi natatandaan ko noon may mga time na diretso tayo kala Eboy, dito sa computer shop nila Eboy. Tapos laro na agad. Laro mo na agad, no? Oo, shoutout dun. Lupit. Ang tagal natin dong naglaro, di ba? Ang daming memory natin yon. Yung shop na yon katabi ng schoolelahan natin. Oo, bandang barbershop. mga konting lakad lang. Oo, parang medyo secret shop nga no? Pero hindi na naging secret nung kinalaunan kasi hindi naman siya parang computer shop sa unang tingin. Not until umakyat ka. Not until umakyat. Wala rin, alam ko walang karatula yun na computer shop Alam lang talaga natin Parang wala nga. Yun yung meron din doon sa JCS Tandaan niyo ba? JCS yung namin yun, building namin sa Paco dati. Katabi lang namin siya. Commercial building. Na may mga computer shop. Pero ang madalas doon parang hindi okay mag-Dota doon Parang madalas doon yung mga nag-gunbound, Ragnarok, ganyan. Tsaka pang yun. Hindi, parang nag-uma kasi yun. Nag-uma. Ang mga casual na naglalaro. Parang sinauna kasi ang natatandaan ko doon sa na yan, sa computer shop na yun, yung katapat nun, may mga PlayStation shit. Tangina kasi wala akong mayaya sa inyo. Noon yun, may mga nagnaraban ng Naruto sa PS2, mga nagrarasengganan, tapos may bilihan ng Pokemon card na hindi ko alam kung legit yun noon that time, no. Basta yun, may tambayan ng mga pang geeks doon na stop na bukod sa Dota. May mga ibang pa doon laro na parang ang tagal din noon. Meron pa yung picture. Meron ba yung picture? Yung picture kasi edit ka guys. Hindi ko na maalala pero may mga bentahan din ng Shuriken doon tsaka kunay, no. Ikaw Per, paano paano mo na balanse yung pag-aaral sa Dota? Kasi tangina napakahirap talaga nitong gawin nung una Hindi sa akin yung totoo, sa akin nahirapan ako. Pabayaan ko. Sa anong aspeto pare? Yung may time na na nagkakating ako ganyan. Ay puta. Pasok para makipagpustahan. Teka lang, to? High school o college na? College, no? Kasi high school mahirap Mahirap. Gago. One way in, one way out tayo sa sa school natin. Naging malaya. Totoo. Nakaramdam tayo ng kapayapaan. Ay, kayo. Tsaka mga nasamahan ko nagdodota. Mas kaya uso na yung mga promo dito, di ba? Yung lalo pag gabi, 35 3 hours, mga ganyan. Meron pa kang 12 hours 112 hours ba yun? Grabe naman na yung 12 hours, boy. Abutan ka na ng klase mo kinabukasan. Hindi ganun talaga dati. Uso sana yun sa MI, di ba? Oo. Sa banda sa inyo yun Ako kasi sa Intramuros ako Oo. Yun pa, ang dami. Din sa school namin, ang dami siya. May PNC, may MI.
Saan nga ulit to? TIP, no? Tama ba? Oo, TIP. Sa may Quiapo. Mga ano yun U-belt. Baligid Sa yan. Militarda. Yun. Yun, dahil shot, dahil kalaban. Oo. Pero, ano ba yun? Nakikipagpustahan ka pa rin? Or, ano to? Teka, Dota 2 na ata to, no? Dota 2 na ba to? Dota 1. Dota 1 pa din. Parang ano siya, 2020. Wala pang MMR na to, puta. 2020 siya. Pero may Dota 2 naman. Meron na, may Dota 2 na. Talagang Dota 1 pa lang muna, no? Tangina, gusto ko na nga tumawid sa sa Dota 2 eh. Pero ikaw Ra, ano yung naging balanse mo sa pag-aaral at sa Dota noon? Kasi niyaya mo pa ako ng one-on-one noon eh, kaya putang ina. Lakas mo. Tinalabit lang ako noon, pare. Like, hindi kami nag-uusap, hindi kami magkakilala. Uy, lakas ko doon. Pag dumadayo yan sa nandadarag yan sa Adamson na. True story. Tawag na kasi galing ang layo. From Pasay to... Dadayo ng Oo. Banyan. Dadayo ka ba naman kung di ka marunong? Oo. Sobrang lakas, no? Yung lakas na, maboka pa eh, no? Putang ina. Hindi, ako naman ba, no? Ano talaga, balance lang talaga. Kasi hindi, parang medyo maga ako naisip nun eh, dapat talaga, balance ka lang sa pag-aaral tsaka paglaro habang ini-enjoy mo yung laro. Then, natigil din ako kasi ako sa Dota nung college. Kasi lahat kayo, school nyo, puro Manila. Layo. Puro university. Ako, yung school ko napunta sa may Pasay. Kaya, yun, medyo naglaylo ako ng kahit pa paano. Pag pag nakikita tayo. Tama ba? Ames ba? Tama ba? Doon ka ba nag-aral? Ames. Oo. Doon ka na nagsimulang maging marine. Alma mater. Ayan, maging marino. Ayun, yun lang naman. So, nahinto anong time na yon? Tapos, bumalik ka sa Dota 2. Tama ba? Oo, tama. Dota 2. Sige. Mamaya pag-usapan natin ang bahagya yung Dota 2, no? Balikan ko dito sa Dota 1 kasi hindi natin pwede pag-usapan to. Ano yung in-game name nyo sa Dota 1? Ano yung pangalan nyo na nilalagay palagi? Aso. Ang ina, mga nahiya, oh. Pero ako din, hindi ako nagda-Dota. Ano ba yun, Dota 1? Hindi, ikaw muna, Ra. Hindi si Ira, yun eh. Hindi. Yung executive ko sa Dota 2 lang yun. Pero ang iba-iba pero wala talaga yung tumatak. Pero naalala ko lang yung dalawang dot tapos may letter P. Yung parang nakadila. Yung dila. Okay. Yung emoticon. Oo. So, bago ka maging executive, nakadila ka lang all throughout. Nakadila lang. Maayos, no? Maayos pala. Ayusin ko sa Hindi. Itawid ko muna kay Bren. Kay Bren muna. Iuhuli ko si Per. Yung sa akin, Apple. Hindi, si Bren muna, pare. Ikaw. Sa akin yung isda. Yung yung Hindi yun. Hindi, pinakauna yun. Invento, Tapos nung high school na, Chill XD. May XD pa eh, no? May XD na. May XD pa eh. Kala kong angas nun eh. Parang ganda pakinggan nito. Pag naisip ko yun, parang ayaw ko sabihin eh. Ngayon nga, nagdadalawang isip ako eh. Baka Chill XD yan. Kala kong angas dati. Si Perde meron yun eh. Oo, meron. Alam mo, Apple lang yan. Hindi. Sa akin, paiba-iba. Ayan. Dati ginagawa ko pangalan ng crush ko. Crush. Totoong pangalan ba? Totoong pangalan? Oo, initial. Anong initial? Ha? Ano initial? Wag na. Tapos, ano yung parang pinaka tumatak ba? ASCII. ASCII. Parang mali. Double S. Parang, di ba ASCII yo? Pero dapat. Hindi, minsan nilalagyan mo yung may swag. Baka ASCII yo yan. Di ba? Sige. May swag. Hindi, kasi dati,
yung mga tropa sila Allen. Ah. Team Yo kasi yun. Yung parang Team Yo. May team ka. Oo. Allen Yo. Magagaling. Okay. Oo, naalala ko yan. Kaya yung Yo, wala yun. Ikaw, yung Chill X, di ba? May Team X, di ba kayo dyan, pare? Wala. Ikaw lang Sa yan. text. Sa text na. May ano. Ayun na kasi using X din sa text. Mga group. Ano? Group chat? Oo. Ay, hindi group chat. Clan. Mga clan. Ayaw nga pala. Kaklan ganyan. Grabe. Sumali kami sa clan dati. Meron kaming eyeball. Kami mag-eyeball pa eh. Hindi ka pumunta. Hindi, punta tayo. Baka iba pa yan, ha? Hindi. Uy. Iba pala, no? Wala tayong grow. Actually, nakaka-relate ako kay Per kasi yung ilalagay yung pangalan ng crush. Diba dati? Iyagawa ko rin yan. Mga initial lang ba? Initial o kaya nilalagay ko sa isang mahabang word na nandun yung pangalan. Diba? Hindi tayo babanggit. Baka mahuli pa tayo eh. Pero ang pinaka-tumatak, ito naman in fairness, yung pinaka-tumatak talaga sa akin, and correct me guys if ito yung naaalala nyo rin, no? O baka mas latter part na to. Dito ko nabuo yung Thunderweb. Dito nabuo yung Kumikidlat. Diba? Yung Spider-Man tsaka yung Thor, pinagsama ko, Thunder, Web. Tapos dinoble ko lang yung B kasi apelido ko naman, letter B din. Diba? Doon galing yung Kuya Balls. Para maiba, no? Oo. Tapos lahat ng hero ko, may Mjolnir. Diba? Tatandaan yun. Yung ginagamit niya, may ibig sabihin. Lahat na. Si Laika, naka-Mjolnir. Hindi sa kalaban eh, no? Hindi nakabasa sa kalaban. Oo, hindi nakabasa sa kalaban. Nakabase sa ano. Basta kung saan siya sisigaw. Oo, hindi. Ito. Tawid natin doon mamaya. Pero halos lahat ng hero ko, ini-status ko pa yun, Per, kung natatanda mo, di ba dati? Paano pag kumidlat si ganito, di ba? Paano pag kumidlat si Luna? Tangina, Luna Moonpang naka-Mjolnir, pare. Sobrang unusual na build, pero putang ina. Ganun ko lagi. Kasi yung Mjolnir, di ba? Yun yung hammer yun, maso yun ni Thor, di ba? Na palagi kong binubuo kapag naglalaro ako. Hanggang kaya. Kasi pag talo, hindi ko naman mabibuo yun eh. Di ba? Madalas lang paglamang. Tawid ko na dito kasi nabanggit nyo na yung pagsigaw-sigaw ko, no? Trash talkan sa Dota, pare. Ayan. Ano yung mga naalala nyo? Ano yung mga naalala nyo trash talkan sa Dota na tumatak talaga sa inyo? Or na for the longest time? Kasi ngayon, napakaraming keyboard warrior, di ba? Pero I think tayo, yung henerasyon natin o yung tayo mismo sa tropahan natin, puta, boses talaga yung boses yung puhunan tsaka laro, di ba? Simulan natin kay Bren. Ano yung naalala mo sa mga trash talk dati? Gagi, o yung pinakamalalang, o baka may mga pinakamalalang na trigger, yan. Ano yung mga ganun mo dati? Pinakamalala sa ng college na. Sa J2. Ano kasi yun yung J2. Shop yun malapit sa Adamson. Okay. Adamson yan ka eh. Malapit sa akin, katulad ng, si Per, pupunta yun doon. Pupunta ka ba doon, boy? Gago, yun ang ano natin eh. Yun ang meeting point natin eh. Kasama ka doon. Di mo, TIP, pupunta doon. Adamson, pupunta doon. PLM, pupunta doon. Sila pinupunta na. Pati Binild. Taga Binild, si Clyde, pupunta din doon. Di ba? Oo, yan. Si Barjum. Parang doon yung meeting point natin. Sa trash talk. Sa trash talk. Ano? Sila talaga yung Sila yung pinaka na trash talk namin. Oo. Talagang sigaw talaga. Okay. Tsaka mura. Pero walang pikon. May napikon? Napikon siya. Napikon? Wala. Ay, napikon. Meron din. Nag-aamon siya ng pero wala mapala. Kasi laro lang tayo eh, di ba? Laro lang. Oo, kasi, Bye, boys. Okay. Pero nang tapos yun, alam ko, nagtatrash talk ka na ulit eh. Pero napikon lang talaga siya. Bigyan mo kami ng pinakamalupit na trash talk mo dun sa kalaban mo, pare. Ano yung, kung natatandaan mo, ano yung sinabi mo? Mura talaga. Sobrang mura. Wala namang personal. Walang personal. Na parang, ang itim ng batok mo. Bakit? Hindi. Wala. Hindi ako nagkaganon. Pero laging mura. Tapos kunyari, bobo, tanga, putang. Lalo pag napapatay, di ba? Yung mga ganun. Sisigaw ka ba nun? Tapos minsan tatayo ka. Tatayo pa sa computer niya. Tapos gagano ka.
Buti yung bantay dun hindi na ano no, hindi nakikialam. No? Si Ate okay Rose. Lang. Oo. Saka ang galing nga eh. Kasi, syempre, yung walang naiirita. Kasi alam nila normal. Wala, hindi, ano yun? Meta yun. Oo, parang... Walang kikibo. Hindi lang, wala lang kumukot. Parang hit of the moment yun eh. Huwag nga kayo maingay, ganun, walang ganun. Di, tsaka, pag may ganun na, bawa, may ibang nagtatrastukan na naglalaban, hindi rin tayo iimik eh. Kasi, ano rin tayo, nanonood tayo para may laban si Pacquiao. Parang yun yung highlight ng computer shop. Masaya. Pero hindi umaabot sa ano, bihira yung umabot talaga sa suntukan o baka may ikukwento kayong iba. Ilang ano yan? 3v3 ba yun? 2v2 yung laban nyo? Limahan. Pustahan din. Hindi, ano lang, pub game lang. Pub game lang? Normal lang. Okay. Ang ginawa kasi namin, parang kinupal namin sila sa iyo. Mga ulti. Yung AOE lahat. Ano to? Sus, Spectre. Tawag doon? Yan, ganun. May isa pa eh. Global lahat. Pure yun. Pure yun. Si Apparition, Kindbower. Teka lang. Kaya may isang patay sure. May isang patay na malambot, no? Tayo na trash talk. Kada SS namin, mag-ready namin trash talk kasi may mamatay. Game namin, SS na kayo. Sisigaw kami nun pag nabitaw na namin. Ano to? Kayo lang nag-invento nito o nakuha nyo to sa ibang pro player? Ang galing ah. Hindi. Brilyo ah. Hindi, parang kilala na siya eh. Kilalang meta siya na all like AOE. Hindi ko napanood sa pro yun. All global, gano'n. Hindi ko rin napanood eh. Hindi, parang natripan lang namin. May gumagawa ng konti, kunyari si Spec, tsaka si Sus, gano'n. Or parang nagka-idea na kayo, gano'n, pero hindi siya parang galing talaga sa iba. Pero hindi namin ginaya. Hindi. Parang, basta, sige, lahat na lang tayo global, gano'n. Ang galing, gago. Mahirap kasi gamitin din sa Yung tatlo lang dapat talaga suspect tsaka pure yun. Pure yun, yun. Tapos pinilit lang namin yung bar tsaka operation kasi global. Pwede, kasi pwede. Yan, ganyan. Galing kasi ito rin yung di ba? Ito rin yung mahirap before, yung hahanap ka ng bagong meta paano makapaglaro. Paano maging overpower, paano yung sa variety ng mga hero dati, napakaraming pwede mong gawin kahit mga weird na kombinasyon na laging ginagawa ng yung isang tropa natin si Pat, pero nag-work. Doon tayo natututo di ba? Doon tayo mas naangasan yung biglang dagger echo, yung mga ganyan. Hindi naman dati automatic yan di ba? May naka-discover na lang bigla Lalo kapag yung mga AOE, yung Abatos, di ba? Yung kay Tiny, Tos Avalanche, di ba? Yun yung isa sa mga natatandaan ko talaga, mga instant kill na hindi nila agad nilalagyan yung last kill ni Tiny para hindi ganun kabigat, di ba? Mabagal. Oo, hindi ganun mabagal. Yung kinagandahan dati, talagang lalabas yung creativity mo. Tsaka wala pang masyadong YouTube nun. Ano pa yun? Budota lang. Oo nga. Totoo. Hindi ka... We are electric! Tsaka yung penguin pag funny moment. Totoo. Ikaw, Per, ano yung mga naalala mo na trash-talkan sa shop? Bukod doon sa nabanggit ni Bren, kung meron pa. Yung sa akin, yun, bukod dun kay Bren, kasama ko rin kasi siya. Meron time na sobrang lala. Parang may nakapustahan kami dun sa college na to. Sa, school dyan? San Beda. San Sebastian. Okay, San Sebastian, okay. Nakapustahan kami dun. Kasama mo rin si Bren na to? Di ata. Nakakasama ko ng mga taga-Teti, mga kaklase ko. Okay. Tapos yun, napapustahan kami. Ano nangyari? May kasama pa kami nun. Parang may kasama pa kami babae nun na taga-pusta lang. Kasi natakot namin sila trash talk. Yung mga kalaban namin, yung mga gangster, yung mga kalabang puta. matatawa. Okay. Mahirap at sakit ay di alintana. Mga ganyan. Tsura talaga. Nakatakot yung tsura nila. Gangster talaga. Tapos yun, nag-trash talk, natalo namin sila. Ayaw bigay sa aming pusta. Ay puta. Okay. Ganyan. Parang malaki-laki rin yun. 118 yata yun. Laki na nun. Laki na nun dati. Wala naman tayong ganong kalaking pera dati nung high school. 100 per head. Oo. Parang kayong nag-200 per head yun. Laki nun. Paon yun yun. Okay. Kasi yun, napigil sa amin. Ay, bigay gusto. Yung gusto kong tropa, pinipilit niyang kunin.
Kami tapos parang naglabas ng baril. Ay, putang ina mo. Oo. Sabi ko, out na kami. Sabi ko, out na tayo dyan. Oo. Tapos siya, gusto niya pa rin gumin. Kilala ba natin itong tropa natin to? Tropa ba natin to? O hindi namin kilala? Okay. Ano ending pare? Nakuha ba? O nag-TP out na kayo? Oo. TP out. Sabi ko, out na tayo. Kagger out na kayo. Pakita mo yung tama mo, per. Pakita mo. Hindi, inaayos ako. Nag-dagger out. Intense yun pare. Dagger out. Yung pinakamalala. Sabi ko, out na tayo din kasi lugi tayo. Kasi simula, hindi na kami na ipagpustahan din. Alam mo na, tatandaan ko dito, may mga video na parang may nagigera sa loob ng shop. Yun yung parang hindi natin inabot yung ganun no? Bukod sa nabanggit mo, per, yung naghahampasan ng upuan, pati ng monitor, hindi tayo mabot sa ganun. Kasi yung trash talk lang talaga tayo sa laro, pero hindi tayo parang sobrang napipiko na maabot dun sa ganun na makakadisgrasya pa tayo, makakasira pa tayo ng ibang gamit. Yung pinakamalala na parang mga gangster na kalaban. Oo. Grabe naman yun. Ikaw, Ra? Saka natatrade. Natatrade din namin dati yung mga delikado rin kasi yun yung mag-ghost money. Ay, yung wala kang pera talaga, pamusta? Good charity lang kami na nanalo. Oo, delikado yan. Natry yan. Mga diskarte. Oo. Ikaw, Ra, ano yung mga kwento mo nga? Baka na, ka na rin? Napakitaan ka na rin ng Hindi, wala. Hindi naman umabot sa ganun. Okay. Pero yung... Saksak lang. Yan. Grip mo lang. Okay. Hindi, iwas tayo sa ganun. Pero hindi. Nakwento na rin kung ako sana nauna sasabihin ko. Yung maganda dati, no? Kasi pag trash talkan lang. Sa experience ko lang pala yun. Pero meron din. Pero sa experience ko kasi pag kinagandaan dati, pag trash talkan lang. Tapos pagkatapos, wala namang wala na yun. Yun na yun. Wala sama ng loob. Yun na yun. Part of the game, di ba? Part of the game. Parang di kompleto pag walang trash talk eh. Oo. Yun lang naman. Nasabi na naman nila lahat eh. Alam mo yung hindi ko makakalimutan dito kasi, di ba nga nabanggit ko hindi ako competitive. So parang hindi rin ako napapasama sa mga roster ng nakikipagpustahan eh. Kaya ang madalas na kalaro ko, kayo lang. Hindi ko alam kung natatandaan nyo to, pero habang naglalaro tayo palagi kila Eboy, di ba? Dalawang kwartong magkahiwalay. Yung isa parang 8 o 9 yung PC, yung isa 6 lang. So, ang madalas na nagpa-5v5, magkahiwalay yung kwarto. Ganun yung nangyayari sa atin noon. Utang ina, may mga tumatawid dun sa kabilang kwarto pag may namamatay, tapos sisigaw, putang ina nyo! Trash talk na lang, no? Tapos, mga kalabit, putang ina, kung ano nang ginagawa. Tayo lang. I mean, tayo lang yun, ha? Habang binabasag yung phone nyo, pupunta sa inyo, no? Oo. May panoorin. Parang, walang nakakaintindihan nun. Lahat high pitch, lahat puro sigaw. Lalo na pag yung nakakabawi ng patay, di ba? Tapos, nagkakaroon ng comeback. Yung mga tahimik, yung mga maingay kanina, tatahimik na. Tapos, pag nabasag na yung tower, yung pinaka main tower, o yung throne, o yung ice cream, tsaka yung puno. Ice cream, tawag. Malawin. Hindi mo in-stand pare. Yung mga ganun na. Sisihan na bigla. Doon na, within the team na mismo, di ba? Ganun, kasi natatanda ko nun. Minsan bigat pa sa loob pag ikaw yung nagpatalo. Oo, pag hindi mo na, may na-miss ka na stand, no? Ganun. Pag ikaw yung kasalanan mo talaga. Natatandaan ko nun, pare, may isa tayong tropa, Hindi ko alam kung same shop na yun nangyari, pero sabi niya, tara na, game na, putang ina, nag-god strength, nasa base pa lang. Hindi ako yun, gago. Hindi ako yun. Minsan, lang ako, gago. Ikaw lang sumisigaw pag nag-god strength. Hindi siya sumigaw, pero nung sinabing G na, puta nung nag-god strength siya, agad nasa base pa lang siya. So namula si Sven, habang naglalakad pala papunta dun sa mid. Wala na pagdating dun. Wala na. Madalas lang ako pumapalya pag yung pagka-dagger in ko, tapos yung pwesto pang echo. Yun yung madalas na nasasablay, tas nasasayang yung echo sa akin. Di mo pag ganon, puta hindi ako makakatulog nun. Parang iisa ko ulit next game.
Kaya nga, no? O kaya, pag hindi ko nabawi, tangina, ganun yung mga set. Kasi, alam ko madalas ako talaga suporta setter. ES, Labayatan, Tidehunter. Mga strength, no? Oo, yung mga ganyang hero. Tsaka spend din. Nag-i-spend din ako. Pag nag-i-spend ako, ubusan na yan. Pag ganyan. Yun yung mga panahon na wala pang Echo Saber yun eh. So, Mass of Madness pa lang yun. Diba? Mass of Madness, tapos Threads. Yun yung mga Dota 1 days talaga na sobrang memorable. Kayo ba, ano yung mga naging paboritong hero nyo sa Dota? Lagi nyo ginagamit o sandalan ninyo? Ikaw, Per, mauna ka. Paborito ko ES. Or Chica. ES talaga? Parang bihira mo gamitin si ES o siguro lagi ka kasing mid pag naglalaro tayo. Hindi, support niya ako eh. Madalas eh. Support lang CS ito, CS. Ayan o. Yun! may laruan pa o. Ayan. Totoo. Hindi halatang adik sa Dota eh. Kasi dati pag ES ka, pwede ka man-block. Yung P-Sure. Oo. P-Sure block. Yun na. Pwede mo harangan yung mga Tsaka yun, pag parang ikaw yung mag-ano nung laro nung isa Echo. Oo. Parang ikaw yung magsiset. magpapanala pag biglaan papasok. Oo. Totoo yan. Sobrang solid yan. Yes. Ako actually, yan din yung paborito ko. Kung meron akong gagawing top 3, siguro ES, Ben, tsaka Esalor, pare. Yung niyaya ko ni Ira ng 1v1. Parang ngayon kasi paborito Rubik, kaso wala pa Rubik nung mga dati pa. Yung before kasi pre, hindi ko alam. Ngayon pumangit. Para sa akin pumangit na yung Esalor kasi dati, mas okay yung recall eh. Para sa akin mas nakaka-diskarte ako na i-recall ko yung isa habang naka-wave, naka-ghost form ako, tas yung wave ko, dati overpower pa yung wave ngayon, parang medyo nabawasan yung damage, di ba? Hindi siya, parang ang galing niya ultimate. Ultimate support, tas chakra magic. Tas tuloy-tuloy lang, laban lang agad. Blinding light, pag pambulag dun sa ibang mga Mortred or Phantom Assassin yung kalaban mo, wala halos makataka sa 4-stop. Tamang 4-stop ka lang, di ba? Kaya ako naging paborito yun. Mortred. Ganun din ba kayo? Parang hanggang ngayon, tangina, ang tawag ko kay sino ba yun? May mga tawag ako sa Dota 2 na hero na hanggang ngayon, yung pa rin tawag ko eh. Tawag pa rin. Yung nakaraan, di ba? Pinakakaiba nga si Yung sabi ko, yung naglaro tayo ng Dota, to sabi ko, nabuli niya, sino si Akasha? Tapos may nagsabi, si Akasha? Sino si Akasha? Gago. Si Kov. Ewan ko, nauna ko pa naisip yung Akasha bago yung Kov. Sa Dota 2 na yan. Ito pare, lagi ko natin pare, pumili ng Barak, putang ina. Barak, yan. Di Phantom Assassin. Ay, Nyx Assassin. Nirubian pa. Hindi, yung nagbabaraw. Iba si Weaver. Nirubian Assassin. Nirubian Weaver. Nirubian Weaver pa sa isip ko. Sorry. Yun, si Barak, tsaka si Mortred. Si Ornero. Si Ornero. Ano pa ba? Marami pa. Kakaibang hanggang ngayon dala-dala pa rin sa Dota 2. Wala naman talagang gano'n. Di ba si Windrana? VR. Spell mo nga VR. VR? WR. Aleria, si Aleria, di ba? Pero VR yung tawag. Oo nga, no? Oo nga. Aleria. Ikaw, in-spell mo. ano mo ba? Ano yung top 2 tsaka top 3 mo? Sa ngayon ba? O Dota? Oo. Di, sige, kahit yung ngayon. Kahit sino? Rubik number 1 ko yung favorite eh. Rubik talaga, no? Nakakaulol kalaban yan, pare. Rubik. Umabot din yung Rubik sa Dota 1 eh. Diba yung kulay brown na matanda? Parang parang latest version na lumabas si Rubik eh. Yun, Rubik, ES, tsaka Phoenix. Akala ko SF eh. Invoker din gusto ko eh, pero gusto ko. Oo, ang dalas mo rin mag-invoker. Hindi pa paborito? Puta. Paborito ko rin. Kaso 3 lang eh. 3 lang. Dati, may Phoenix ba sa Dota? Wala pa eh, no? Meron. Ano na? May Phoenix sa Dota. Dota 1. Meron. Ikaw, pero hindi mo siya masyado meta. Parang late na rin lumabas. Late na ngayon, Pa Dota 2 na yan. Kung nakikipagpustahan tayo, wala ko lang nagpipinix ako eh.
Yung 3v3. Okay. Ayun nga. Phoenix ako nun Makati. Ang hirap ano niyan? Oo nga pala. Hirap gamitin yan, yung dive tapos i-stop mo, di ba? Ikaw, Ra, sino yung top 3 na hero mo? Ako mga Mipo, ganun, Invoker. Yung mahirap kontrolin. Alam mo yung mga mahihirap na kontrolin? Magix. Gusto ko yung maraming micro Si Joke lang. Sino yung isa? Yung daga? Yung may kidlat? Hindi, may kidlat. Ang daga. May kidlat na bilog. Dalawa yun nagiging dalawa yun May laro yun Hindi, gago. Dota pa ba yan? Dota yun, yung may kidlat. Tapos may shadow na illusion. Long range. Sinasabi niya, Arc Warden? Yun, dali mo. Naga siya sa Dota 1, no? Favorite meron yan, dahil Arc Warden. Oo nga. Kasi yung madaming kinokontrol. Hindi, joke. yung mga tumatak sa akin siguro, Gyro, Pac, tsaka SF. Yun lang. Mga pang mid lahat, pare. Napaka-competitive pa talaga, no? Pero ang top 1 mo doon, siguro Gyro na lang. Gyro. Gyro. Ikaw, Bren? Ako, SF. Kasi may may thrill yung kunyari, pag naka 6 minutes lotar ka, may record na. Basehan yun no? Basehan yun Oo. Tama. Pagyayabang mo sa kwento kasi yun. Pwede mo yan. Tsaka pwede mong ipagyabang na ikaw lang, na para mong kaya mong makipag one-on-one, madadala mo yung sarili mo. Uso yun diba? Kahit one-on-one, uso yun SF. Pero di ako magaling doon, pero yun yung alam namin. Okay. Humble lang ako gawaganin dyan. Pero yung pinaka-favorite ko Saka isa rin yung kasi sa yung pwede bumasag ng well, di ba? Isa sa pinaka SF kaya talaga bumuhat ng mundo. SF. Basta kasama niya si Maiden. Sa akin ang natatandaan kong top 3 ko. Sa'yo? Yun nga, ES, Esalor, tsaka Sven. Yun lagi, parang Wala si Sus pare kasi parang top 4. Sven yan. Top 4. Ako rin Sven pag naisip ko kayo. Pag nag-strength, Pag Yanik talaga. Tangay na, ramdam mo yung God strength Parang tatamaan ka talaga. Tatamaan. Puta, naalala ko yun. Pero totoo yan, guys. Totoo yan. Pag nag-God string ako, may voice actor. May voice acting. Gagi. Dapat naman yung God strength. Alam mo naka-God strength. Pero hindi ako yung nag-God strength sa base. Mapapansin mo sa Hindi ako yung nag-God strength. Siguro maganda yung transition na natin dito, no? Kasi kanina pa natin napag-uusapan yung Dota 1. Pare nung napunta sa Dota 2. Usapang Dota 2. Ano na tayo, mga college na tayo dito. Dito na lumabas yung Mineski, Pacific, eventually nagkaroon ng iChill, di ba? Marami pang naging TNC, di ba? Nagkaroon ng mga computer shop na talagang dito na rin nauso yung mga malalakihang monitor na talagang presentable na. Yung mga kwentuhan natin na may promo kapag gabi. Ang ganda lang kasi nung usapang Dota 2 na, kahit na hindi na tayo magkakalapit ng eskwela, hindi na tayo magkakalapit ng lugar, nung nagkaroon ng online, nakakapaglaro pa rin tayo kahit wala tayong computer sa bahay natin. Gaya nung nabanggit ni Bren kanina, nagkikita-kita tayo sa Adamson, sa J2, kahit na ang lalayo ng mga eskwelahan natin dahil dito mismo sa laro, no? Kahit na, alam mo yun, may mga panggabi na schedule sa atin, yung iba, pwede nang umuwi ng tanghali, pero hindi umuwi kasi inaantay yung tropa na maglaro. Feeling ko dito tayo talaga mas naging solid. No, aside pa dun sa mga laro natin nung high school kasi eto na yung may effort na tayong magkita. May effort na tayo na choice na natin din. Oo. Parang yun kasi naging banding natin Nasabayan na rin to pare ng alak 'di ba? Dito na tayo parang naging legal uminom, dito na tayo di ba? Sila. Sorry. Baka ibang tropa pala yan. Sorry ma, kung nanonood ka, sorry. Hindi kagi legal na tayo nito. Mga legal age na tayo na to ng mga bandang hanggang ngayon hindi pa legal si Bren. Hanggang ngayon. Sige, kakat ko na lang yung part na yan.
Pero, Hindi. yun nga, mabalik tayo, no? Parang dito tayo mas naging solid talaga. Dun sa Dota 2, ano yung mga naalala nyong nahirapan kayong i-transition mula sa Dota 1? May naalala ba kayong laki ng kaibahan nito nung Dota 1 versus sa Dota 2 before? Kasi alam ko marami talagang may mga huminto, may mga ginusto na lang mag Dota 1, mga hindi tumalo ng Dota 2, hininto na yung Dota. Pero kahit paano tayo, natalo natin no? Naitawid natin So ano yung mga naalala nyong naging kaibahan o naging transition nung nagpunta tayo sa Dota 2? Lalo na nung college. Ako nahirapan ako kasi sa Dota 1, uso pa yung DR. Medyo delay na kasi nung sa sa Dota 2, medyo ramdam mo yung yun nga rin tama DR. Oo. Tsaka yung may hotkeys din, di ba? Parang mas mabilis ka kasi mag-ano. Hindi, yung hotkey, yung hotkey doon. Pero naiba kasi yung pwesto. Iba yung pwesto. Ayun yun din. Oo, naiba rin yung pwesto. Dati kasi paano Pag ganon. Oo. Vertical. Nalito kong vertical horizontal. Nasa utak ko ngayon, horizontal, vertical. Oo nga, ayan. Ikaw, Per, ano yung mga napansin mo sa Dota 2 before? Yung graphics nanibago kasi graphics. Sa mga itsura ng hero, may mga naging issue ka ba sa itsura ng hero? Nahirapan din ako dun. Parang kakaiba. Kakaiba, parang hirap mag-adjust. Kasi sa tagal natin sa Dota 1, di ba, parang isa yun sa mga naging mahirap. Ito, personally, no? Kaya hindi rin ako makapag-LOL, hindi ako makapag-Mobile Legends, tsaka may isa pa. Hon. Yun. Basta yun. Meron ding isang lugar na New work. Pare yung mga items sa Dota, inaral na natin todo nang binigyan natin ng oras, 4, 5 taon mahigit. Tapos yung magbabago ulit, yun yung parang hindi ko na magawa para sa ulitin yung Oo. Na parang kaya ako palagi naglalaro pa rin ng Dota kasi yun lang yung napili ko at nasanay na ako. Hindi ko na siya, yung proseso na yon, pati yung ban pick, kanino tong kontra sa ganto, hindi ko na siya maulit sa ibang hero, sa ibang laro. No, kahit nagustuhin ko. Kaya parang yun din yung isang rason kung bakit nagstay ako within Dota. No, within Dota talaga na laro. Ikaw Ra, ano yung ganun din yung sa'yo, Sir? Okay, ganun kay Mel. Hindi ka Pero sabi nga nila, hindi. Pero sabi nila parang mas maliit daw yun kumpara sa Dota. Mas madaling aralin. Totoo. Pero mas konti item. Ewan ko, na-intimidate din ako talaga na parang siguro mamaya pag-uusapan natin yun sa latter part kung bakit hindi rin ako masyadong entice mag-ML, no? Ikaw Ra, ano yung mga napansin mo na kaibahan sa Dota 1 at Dota 2 na nahirapan ka bang lumipat o naging smooth ba sa'yo yung paglipat mo? Kasi nabanggit mo kanina, huminto ka, di ba? So, nung pagbalik mo, Dota 2 na agad, ang dami na siguradong nagbago. Yun. Hindi naman nahirapan per se, pero parang nanibago lang talaga ng malala. Kasi yung mga hero, ang gaganda na ng itsura, ng graphics. Iba na talaga. Tapos, ang tawag dito, tapos yung Dota 2, kailangan laruin mo na siya sa magandang computer. Yung ganun. Kasi yung Dota 1, di ba, kahit walang video card data, pwede ka maglaro dun sa Dota 1. Wala, no? Wala talaga. Yun, kaya kaya yun lang. Nanibago lang talaga. Nanibago ka lang, no? Teka lang, bago pala mag-Dota 2, meron pang may isang aspeto pa ng Dota na nakalimutan tayo, para yung Garena na. 'Di ba? Yung pwede mag-online pero Dota 1, 'di ba? Oo nga. Yun, although hindi siya Tunnel me. Paglag ka. Patunnel. Ano ba yung tunnel na yun? Hindi ko alam. Oo nga, no? Ano yung tunnel? Ang intindi, parang makikita lang yung ping, alam mo ang intindi ko doon pare, suyuri mo yung tunnel para maabot mo yung internet niya at yung internet mo. Para, na kayo, stable kayo. Yun ang intindi ko doon. Tunnel mo nga ako. Hindi sa akin lang. Ang intindi ko dati doon, parang bumababa yung ping pag tinatunnel. Oo nga. Yun nga. Para mas mababa yung lag, di ba? Yun lang. Pero wala na. Problema ko yun kasi yung net namin 1 Mbps Anong taon yan? Tayo naman Mbps tapos 5 pa kaming gumagamit. Sobrang baba, sobrang no? bad trip hindi ako masyadong makapaglaro. Minsan lang.
Tapos ano, mga Hindi, kalahati. Hindi tayo makapaglaro ng Brin kasi Bayan Tilga ata pumapasok nun. Tapos ako ibang... Oo nga. Oo, iba kasi yung Globe, iba yung PLDT. Oo, may mga ganun. Oo nga. Ibang Bayan din. Kaya pag naglalaro ko mag-isa, wala, hindi kaya. 1 Mbps. Oo. Kasi ano gagawin? Sa ngayon panahon. Pero doon parang doon nagsimula yung parang masyadong mas naging toxic, no? At dito na yung dry run na nakita natin. Ang toxic na mga server natin, murahan ng murahan. Kasi nung Dota 1, puro lang naman yun kung sino lang yung kalaro mo. Dito, nakita na talaga na tangina kung sino-sino, minumura ka, sino-sino. Tinatrash talk na yung nanay mo, 'di ba? Oo. Dito na yung nakita, no? Noong tumawid tayo ng Dota 2, I think dito siya mas lumala, no? Pero given naman na yun, hindi na natin parang mapag-uusapan yun. Kasi nung time na Dota 2, parang mas naging less yung trash talk. No, naramdaman nyo ba yun? O tumanda na lang tayo? Mas naging less kasi may mga pro na. Yun. Naging, parang yung Dota naging professional. Naging sports na, esports. Mas lumaki na ng todo, no? Yun Kilala na talaga. Yun din yung napansin ko dati sa Dota 2 and tangina kasi dito talaga yung mas na-addict tayo dahil lumabas na yung mga may set na yung mga hero. Naano ba kayo doon before? Na-entice ba kayo doon? Or eto na lang, meron ba kayong ginastos sa Dota 2? Aside sa oras nyo. Hindi, oras nyo sa paglalaro. Yung gumastos kayo para sa set ng mga hero. Yan. May mga ganun ba kayong klaseng kwento? Ako hindi pa. Ako rin hindi pa. Wala pa. Hindi Gastos ko na Dota medyo. Kahit yung bibili na Arcana. Or yung Battle Pass. Oo. Hindi rin. Ako na pag Battle Pass tsaka item. Pero yung kaya ako bumili pang bet. Pang bet bet. Pa-trade. Trade. Pare, yung pang bet na yan. Si Brent Scammer yan dati. Yung pambit na yan, pre, meron tayong niyan. May isang tayong tropa, napakalupit niyan, talagang napagkakitaan niya. Kasi inaaral niya talaga yung yung mga tournament, kung sino yung mga hero, character, ganyan. Oo, tapos kumita siya, nabenta niya yung mga Arcana na napalanunan niya dun sa bet, no? Oo. Sobrang lupit niyan. 300 million yan. Pinapalaki. Yung Dota 2, hindi naman, grabe. Sobrang laki naman nun, pare. Yung Dota 2 Lounge, kung familiar kayo, dyan din ako na-addict mag-trade. Yun yung unang Dyan ako lagi nag-trade na parang, 1:3. Sobrang dami, pero kasi wala naman akong item eh. Pero kung, kung titignan mo yung Dota 2 ko, nadadrop, tsaka dumadami pre. Yung 1:2 or 1:3 na magte-trade ka ng common, uncommon. Para hindi naman sa pagyayabang, no? Kahit na hindi ganun kamahal yung mga item ko, halos lahat ng hero ko, pare, may set. Nagamit mo yung pagiging marketing mo. Oo. Halos lahat. Ba? Seryoso? Except lang yung mga bago, tsaka yung mga latter part na battle pass na libre. Oo. Doon talaga, pare, dati talagang nagkaroon ba ako nung nun? Yung goal mo. Yung Odachi na yun yung goal ko kahit hindi mahal yung set, basta maangas. Nagkaroon ako ng Macking Gun, yung kay Sniper, nagkaroon ako ng Odachi kay Juggernaut. Nagkaroon ako ng Void Hammer ni Faceless Void na $10 yun dati. Pero wala ako nilabas doon, pare. Wala ako nilabas. Puhunan ko doon. Marketing, no? Marketing, scam, tsaka trade. yung mga may mga ibang tatanga-tanga din kasi mag-trade yung mauuto mo. Honest naman ako, guys, kaya yun yung part na yun na talagang lumawak din talaga, no? May pagka-corrupt yung na yan. Pero for the most part, hindi kasi ako nagbe-bet. Unang-una, hindi ko kilala pre yung mga yung mga player, yung mga team. Never akong naging updated sa pro player scene or pro scene sa sa Dota, kahit na gustong-gusto ko yung laro kasi mas may pakialam ako kapag tayo yun nakakapaglaro. Ito rin yung isang magandang punto na parang si Per lang yung nagsabi sa akin, tsaka si Pat yata, na boss, try mo manood ng mga pro scene kasi doon ako nakakakuha ng mga galawan. Tama ba, Per? Ikaw ba nagsabi sa akin nun? Yung mga new meta, ganyan. Kasi ginagawa ko yun. Oo, tapos ako, nakakakuha ako ng meta sa inyo. Diba? Yung mga binabanggit nyong mga galawan, yung mga AOE na ganyan, mga global, at marami pang iba, no? Doon kasi talaga parang umikot lang yung mundo ko na naglalaro ako kapag may kalaro at pag nandyan kayo, no? Kayo yung natatanungan ko ng mga
scene talaga at saka mga galawan. Ngayon pare, let's go to the finale of this episode, no? Kasi I think napag-usapan na natin, na-cover natin halos lahat ng mga sobrang solid na magandang pagbalik tanawan dito sa sa laro na to. Gusto ko itanong sa inyo isa-isa, anong meron sa Dota? No? Anong meron sa Dota? Bakit palagi nyo siyang nilalaro at through the years hindi nyo siya iniwan? And safe to say, na hanggang ngayon, pare, hanggang ngayon naglalaro kayo, hanggang ngayon nakatambay kayo sa Discord, na ganito na yung edad natin, iba-iba tayo ng priority at napakarami ng mas magagandang games na lumabas ngayon, pero yung Dota hindi nyo iniiwan. Ano meron sa Dota, pare? Siguro simulan ko muna kay Per. Sa akin, para sa akin, kaya hanggang naglalaro pa rin yung banding. Banding. Sa barkada. Parang doon na lang tayo nakakapag sama-sama pag ano, lima tayo. Yan, ganyan. Yun naman. Tsaka ang gusto ko sa Dota, siya, yung nag-e-evolve. Oo. Totoo. Yung, sumasabay. Maraming bago, maraming kang aaralin. May update. May mga laro kasi na na until now, ganun pa rin. Oo, until now, ganun pa rin. Pero yung Dota, araw-araw mo aralin. So, sa totoo, mahirap ng Dota. Para sa akin. Kung ngayon ka magsisimula mag-aaral, parang mahirap. Matagal mo aralin. Oo. Yun yung pinaka-nagustuhan ko sa Dota. Parang sobrang talino ng gumawa. Tingin mo ba, tingin mo Dota is dead? Hindi. Mas palakas nga eh. Palakas. Agree. Ikaw, Ra, tingin mo, bakit what keeps you playing Dota? No? Ano yung nagpapastay sa'yo dito kahit na parang ang dali naman ng iwan, ang dali na lang maglaro ng ibang game, diba? Nandiyan naman ng LOL, nandiyan naman ng ibang mga games sa ngayon, pero bakit naglalaro ka pa din ng Dota, pare? Yun nga, agree naman ako dun sa sinabi ni Pere, yung banding, number 1 talaga yan. Kasi sa ngayon panahon na to, hindi ako maglalaro ng Dota na mag-isa lang eh. Gusto ko talaga mas parang parang sa inuman, 'di ba? Hindi naman yung alak yung hahabol natin sa inuman eh, yung pagsasama kwento. Yung kwento. Hindi yung alak, wala yun, lang yan. Nandiyan, parang accessory lang yun. Yun, then sa Dota yun, banding, then pangalawa yung sa stress reliever. Para sa akin sa ginagawa ko ngayon, kailangan natin ng stress reliever. Kailangan natin ng outlet, no? Oo. Bukod sa trabaho natin, that meron ka, parang binabalance mo lang. Yun yung kabaliktaran ng trabaho sa akin. Yun lang naman sa akin. Ganda, pare. Brent, wag ka na sumagot. Okay na yan. Hindi. Parang naubusan na ako dun Ang hirap din pala pag-uli. Okay na. Hindi, sige. Itanong na lang natin, Brent. Bakit sa hanggang ngayon? Alam ko, huminto ko din sa paglalaro ng Dota na parang may taon na hindi ka namin naramdaman sa Dota. Nag-focus ka sa pag-aaral sa ibang mga bagay dahil mas gusto mo na mas ma-improve pa yung personal growth mo. Pero what keeps you coming back to this game? Ako din, yun din talaga, banding. Kasi doon na tayo nagsimula eh. Tapos, pero hindi talaga sa Dota. Pero, kung hindi nila nilalaro yung Dota, kung hindi nyo nilalaro yung Dota, basta kasama kayo kahit anong laro, okay lang sa akin. Pero kasi, mostly, maganda kasi yung Dota kasi may thrill eh. Lalo na pagpalalo, alam mo yun, sarap matulog, gano'n. Daman-daman mo. Tsaka gusto ko siya kasi, di ba nga nagiging banding natin. Lalo na ngayon na work from home. Lalo work from home kami ni Ira. Pandemic. Ay, ikaw din, di ba? Oo, pati ng pandemic. Ang hirap kasi, minsan, ikaw lang mag-isa sa bahay, gano'n. Tapos, buti, nandyan kayo sa Discord. Tapos, Dota yung nagiging accessory para maganda connected pa din.
Connected pa rin. Yun lang. Hoy, huwag kayo umiyak! Okay. Nadala ako dun sa sinabi ni Bren. Ginagaling, no? Ganda. Hindi kasi, totoo naman mga tol na parang naging bonding na rin siya. And alam nyo, sa dami na mga nagawa kong video before about Dota, nakakalungkot lang na may mga tropahan na hindi na ganun ka-solid yung paglalaro nila. May iba na umabot na sa punto na nag-asawa, may iba na mga umabot sa punto na nagpamilya na, hindi na ganun nakakapaglaro at may mga ibang naiwan. No? Naiwan na isang tao na lang o 2 tao na lang sila nagpa-final match, hindi na nabubuo yung limang roster. Diba? Yun yung mga bagay na talagang hindi natin alam kung kailan darating sa atin eh. Pero hanggang ngayon masaya ako kasi kahit papano nakakabuo tayo ng 5, nakakabuo tayo ng 8 sa Discord habang pag-unwind tayo, no, every night, no, kahit every Friday night, ganyan. Kasi yun yung isa sa mga bagay na kahit papano pinipili natin lahat na maging present sa buhay ng isa't isa, no. Siguro what keeps Totoo, pare. Totoo. Siguro what keeps me playing Dota, I'll be very honest with you guys. Sa ngayon, bihira na rin ako talagang makapaglaro eh. Sumasama ako sa Discord, lalo na kapag naglalaro kayo, nanonood lang ako. Pero minsan kapag may event, no, kapag halimbawa may yearbies o kaya yung namigay ng libreng battle pass, pag may mga bagong pakulo, bumabalik ako. Feeling ko kasi, pre, ito rin siguro yung rason kung bakit hindi ako nag-ML, hindi ko na magawang mag-LOL, hindi ko na magawang maglaro ng ibang mga bagay na katulad ng Dota. Kasi feeling ko, pre, nalaro ko na yung the best. No? Nalaro ko na yung the best. With bias yun dahil alam ko naging the best yung Dota dahil may mga kalaro ako. Hindi yun dahil maganda mismo yung laro. Naging maganda yung laro dahil sa nabuong kwento kasama ang tropa. No? Yun yung pinaka-bentahe sa akin ng Dota eh. No? Yung bonding ng tropa at the same time, yung nabuo nating taon ng pagsasama na, tangina pre, ang dami nang lumabas at pumasok sa tropahan natin dahil dito sa laro na to. No? Dahil lang dito na pare, Dota tayo. Naging tropa na natin. No, hindi na naglaro, okay lang, pero mga nagiging ninong sa kasal, mga nagiging abay, mga nagiging best man. Dito sa laro na to nabuo yun. No? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung ano yung naging magic ng Dota, pero isa to sa mga dahilan kung bakit ang solid ng mga tropahan na nabuo ng video game na to or ng Dota na to. No? At isa tayo doon. No? Isa tayong halimbawa doon sa nabuo ng tropahan na yon ng Dota. Kaya talagang hindi ko din maiwan eh. Hindi ko masabing basta-basta na Dota is dead gaya ng mga ibang nababasa ko sa internet kasi hindi talaga siya patay dahil may mga naglalaro pa at may mga tropang ito yung banding gabi-gabi. Yun. Yeah. Maraming salamat guys sa pag ito lagi pag outro ko bigla ako nawawala. Pero maraming salamat guys dahil nawala talaga ako. Ano yun? Tinanggap niya yung imbitasyon ko dito sa Hyper Geek na mag-podcast, no? And gusto ko rin talaga tong gawin para kahit papano mapakilala ko kayo sa channel ko, no? Yung madalas na nababanggit kong tropa na kasama ko maglaro, ngayon may mga mukha na, no? At least kayong tatlo. Yeah. No, meron Hyper Geek. Oo, ulitin natin to ulit sa ibang mga laro. Marami pa tayong mga laro gaya nung nabanggit ni Per na ESEP, mga pwedeng mapag-usapan, yung Special Force. Audition. Pero maganda. Parang kulang nga isang oras, 2 oras nung dami pa nating kwento sa totoo. Marami pang kwento. Kaya lang may pasok pa ako, kaya hindi natin masasagad ng todo. Pero alam ko kayo din guys, busy pa, no? Marami kayong, I think may mga night shift din sa inyo, kaya maraming salamat sa pagsama sa akin para itakal tong episode na to, no? Punta na tayo dito guys, anything to shout out or kung may ipopromote kayo, may negosyo kayo, may gusto kayong sabihin, ito na yung oras, no? Simulan ko na muna siguro kay Per, kung may gusto kayo shout out. Kasi bahala ka na pare, bahala ka na. Sige, shout out natin. Si Black, si Yan, si Boots, si... Alam ba nila nagre-record tayo ngayon? Nakwento mo ba? Si Yad yata, alam mo. Okay.
Sino pa? Dami. Tropa. Okay. Shoutout sa inyo guys at sana mapakinggan nyo to, no? Kung di pa kayo nakikinig ng podcast, baka ito yung pinakaunang podcast na mapakinggan nyo. Kasi andito ang tropa nyo, di ba? Ikaw naman, Ira. Baka may mga gusto kayo shoutout, i-promote. Alam ko may page ka eh. Tama, may page ka ba? O gagawa ka pa lang? Meron. Yun, no? Oh. Kailangan nyo ng mga dyan. Hindi, joke lang. Shoutout muna ako sa mga kaibigan natin yan, high school. Kilala nyo na kayo. Team Psycho. Team Psycho. Yan. Oo, number 1. Tapos, college, si Alexander Abugadi, Christian Galpo. Nagpapa-shoutout pala. Nagpapa-shoutout. Okay. Nagpapa-shoutout. Hindi, yun kasi follower mo yun, Kuya Bulls. Talaga? Yes. Salamat. Sabi ko i-guess mo kami dito. Si Alexander, si Gian Paulo Canlas, yan. Ayan, shoutout sa inyo guys. Sana mapakinggan nyo to, no, itong episode na to. Tsaka sa Bebe Loves ko dyan. Yun! Kung narinig mo to. Ayan. Nasa cup. Okay na yan. Okay. Naol! Ayan. O, ikaw naman, Bren. Anything to promote sa show o baka may gusto kang sabihin sa... May show ka, Bren? Gumawa ng show, no? So, gagawa ka ng show, Abangan niyo ako sa bahay. Bigay ako ng 5. Shoutout sa mga kaibigan ko sa Spain, sa Brazil, sa Sa Discord, shoutout din natin si James, si John Ray, nag-aawan din. Si Robby, si Robbo ka. Shoutout sa mga kaibigan namin, lalo sa mga shoutout ni French. pakoy na nakalaro namin. Ay, mga dinurog, charot. Dinurog tayo. Tsaka sa mga college friends ko, syempre. Kasi sila yung mga nakalaro ko talaga. Sorry sa mga nakatrash tawa namin. Sorry sa mga nakatrash tawa namin. Laro lang. Ayun. Bigay mo tong episode link na to sa kanila pare para marinig nila to at makonyatan ko natin. Titignan natin kung totoo yung sinasabi mo, pag-commenti natin sila dito sa episode na to. Pero yun guys, ulit maraming salamat. Sana maulit to. Personally ako na-enjoy ko tong episode natin and sana maglagi kayo dito sa podcast para mas marami pa tayong mapag-usapan dahil pag-usapang laro, dyan tayo magaling, dyan tayo maingay palagi, dyan tayo hyper. No? Maraming salamat guys and as of now, Hyper Geek is my main content and if gusto nyo pang makita ng mga ibang geek-related contents guys, you may follow me in Facebook, Kuya Balls, Instagram, Kuya Balls, and sa TikTok. Yung mga ginagawa kong short clips sa ngayon, Kuya Balls lang din lahat yan, no? And may hashtag ng Hyper Geek para makita nyo yung mga short clip na pinapakita ko sa inyo, yung mga ina-upload ko din sa mga channel na yan. And itawid ko na lang din ng mabilis, if hindi pa kayo part ng Zero City, I highly encourage you guys to join the city, no? Ito yung community na binubuo ko kung saan maraming gamers dito na talagang nagkukwento rin ng mga gantong klaseng bagay, no? Sa ngayon, I think nasa mahigit 100 na yung miyembro nito sa Facebook at sa Discord din, marami-rami na rin tayo. So hopefully guys, makita ko kayo inside the city and dito ko na ito tatapusin guys. Ulit, maraming salamat sa pakikinig sa Hyper Geek. Out na muna kami in 3, 2, 1. Oligares Pigore! Let's go! Yeah. Hyper Geek! Lupit pare, lupit. Galing.